Magandang araw mga mare! This is me again, Home-Based Mama. And for today's video ay i-update ko kayo regarding sa sitaw account ko. So far, I've been doing sitaw for like 18 days already. So, ano na nga ba ang update sa aking account? So today, ipapasilip ko sa inyo ang aking dashboard para makita nyo din kung ano na nga ba ang progress ng sitaw account ko. Also, magbibigay din pala ako guys ng mga tips kung paano makapasa sa ating evaluation. Yung evaluation natin ay every 16th at end of the month. At saka, ano ba yung mga strategies ko para mas mabilis lumaki ang aking kita dito sa sitaw. So, ayan na nga guys. So, nakikita nyo ngayon ang screen ko. Punta tayo sa sitaw para masilip nyo din yung dashboard ko. So, ito yung pinaka-interface ng aking sitaw account. Punta tayo sa account. Yan. So, nakikita nyo dito guys sa taas yung aking total amount sold for this month of January. February pala. Tapos, dito sa ilalim, makikita nyo yung orders completed this month. Meron na pala ako guys na 28 na delivered items. Nag-start po yung pinaka-first na delivered item ko 3 days ago. So, after 14 days, na-deliver na siya sa buyer. Dito natin makikita guys sa orders. Pindutin natin tong orders. Tapos dito makikita natin ang status ng ating mga products. So dito may pending ako na 66. May shipping ako na 99 plus. May delivered ako na 28. Ang all naman 99 plus, pangkalahatan na yan. And then may overdue ako na 30. Yung overdue pala guys, yan yung mga pending orders natin na hindi natin na process. So after 10 days, mapupunta siya sa overdue. At sisitaw na pong bahala na mag-process niyan. Usually, binibigay niya yan sa ibang seller. Or siya na yung nagbabayad para hindi na din sobrang madelay ang order ng ating mga buyers. So, kung pindutin natin yung delivered guys, ito. Yan, ito yung makikita nyo yung mga delivered items natin. Pag kinlik natin itong drop down arrow, ay makikita din natin lahat ng details. Kung magkano yung amount na binayaran ni client. So, lahat ng nandito ay delivered na. So, sobrang saya ko kasi after 3 days ay maibabalik na yung ating puhunan plus yung profit. So, magkano na nga ba yung aking total profit dito after 18 days? Eto guys, dito sa dashboard, dito natin makikita lahat ng status natin, ng account natin. So dito, makikita mo yung current profit ko is 11,660. At meron tayong processing rate for this month na 59.51. So far guys, ay pasado naman tayo. Kasi ang passing lang natin ay 55%. So, we have to make sure lagi na pasado tayo para hindi tayo mabawasan ni sitaw ng 1%. Kasi sayang din yun guys, lalo pag malaki yung profit natin. So, ayan.
So for today, ito yung status ng account. Meron tayong visitors na 77. Tapos ang naka-display lang sa account ko ay 16 products. At so far yan lang naman ang pinaka-importante guys na data na kailangan nating i-check lagi. So itong sa ilalim, total order data for last month to guys. So January. So dito pasado din naman tayo sa evaluation. Meron tayong 74.58% na processing rate. At ang sa pinaka-ilalim guys ay yung order data for the month of February. Current month ito. Usually guys, ang ating orders ay nadi-deliver in 10 to 14 days. Ako kasi meron akong tracker, kaya natatrack ko yung kung ilang days na di-deliver sa ating buyer yung product. So, nagre-range siya ng 10 to 17 days or sa aking experience lang yan guys, pero hindi ko lang alam sa iba. Sabi nila na minsan may cases na tumatagal ng 20 days. Depende po kasi yan guys sa sa location ng client, ng buyer natin. Kasi si Sitaw guys ay worldwide. So may mga location minsan na medyo matagal ang dating ng product kasi medyo malayo. So ayan. So far happy ako kasi 11,660 na ako in just 18 days. Tapos guys, for today pala guys, ay yung pinaka first na delivered item ko 3 days ago ay pumasok na sa aking wallet balance. So yun yung pinakaunang na deliver sa akin. Tingnan natin dito sa my wallet. At click natin itong details of wallet. Ayan. Itong naka-red na to guys, na freezing money to wallet balance. Ito yung pinaka-first na bumalik na puhunan ko or kita, pati ang kita ko. So, puhunan plus kita. So, nakaka-inspire kasi pwede ko na siyang i-withdraw actually guys, pero hindi ko na muna siya i-withdraw kasi ngayon ay holiday. Pag holiday kasi guys ay sa next working day na siya papasok. So ang advice ko, if magwi-withdraw kayo, much better kung weekdays kayo mag-withdraw sa morning kasi pag holiday or weekends ay sa next week muna makukuha yung withdraw. Whereas kapag weekdays mo withdraw ay makukuha mo siya agad after a few hours. So na lang, take note na lang po natin yung mga ganong information para maiwasan yung pagka-delay ng ating mga withdrawals kay Sitaw. Okay, so next pala guys, pag-usapan natin kung ano yung aking tips or strategies na maibibigay sa inyo para mas lumaki yung ating kita dito kay Sitaw. Okay, so ang akin pong ginagawa ay minimix ko po yung aking products. So for example, punta tayo dito sa products ko. Eto. Naglagay ako guys ng 7% na markup. 10. Yun yung pinapublish ko sa aking store. Eto sila guys, oh. Yung mga 7% ay nasa ranging
from 300 below. 7% sila guys. So, eto 214, 215, 268. Yan yung nakadisplay sa aking store. 7% siya. Bali, 10 products. Pero, naglalagay din ako dito guys ng 6 na tig to 12% na markup. Ito sila guys, oh. Nasa 6,000 plus siya. Kasi, ang 12% na products guys ay ang price range niya usually, ang minimum ay 501 and up. So, naglalagay ako dito na, 5,001. 5,001 and up. So, ito yung mga products na napili ko. Na nagre-range, na may 12% na markup pala. So, imagine natin guys, for example, itong 6,008 natin na product times 12%, meron ka agad na 720.96 na profit kapag yan ay dinisplay mo sa store mo. So, ang laki 'di ba ng kita natin sa isang product na yan. So, usually guys, every 3 days ko siya pinapublish. Every 3 days. So, for example, ito naka-unpublish siya ngayon. Pero, ipapublish ko siya after 3 days kasi kanina nag-publish na ako at may bumili na. Then, after may nakabili na guys, ay ina-unpublish ko na para hindi na siya makita sa store ko. So, para wala nang makabili. Kasi yun lang kasi yung budget ko every 3 days na sa 5,000 to 6,000 pesos. So, ina-unpublish ko siya agad. Binabantayan ko talaga pag may nakabili na ng product na yan, ay ina-unpublish ko na siya agad. At pinaprocess ko na agad yung order para ma-process na sa warehouse at mai-send na sa buyer. Ayun siya guys yung technique ko. Sometimes kapag matumal, lahat ng ito ay pinapublish ko, lahat ng 12% ko, pinapublish ko. Tapos, inaabangan ko na lang kung merong bibili ng aking product na may 12% markup. At pag may bumili na guys, ay ina-unpublish ko na siya. Kasi pag madami kasi ang bumibili at ang iyong budget for the day ay yan lang 5,000 to 6,000, ay syempre ang nakakahatak siya ng processing rate natin kapag hindi natin siya na-process. So make sure lang na pag nag-publish ko yun ng 12% na product ay ma-unpublish nyo agad para hindi na dumami ang bumili ng product na ganyan. Kasi hahatakin niya yung processing rate natin. So, bababa yung processing rate natin. So, ayun guys. Yun yung tip ko. Every 3 days ko lang siya pinapublish. Kasi, yun lang yung kaya ng budget ko. Kasi, everyday din, nagpa-process ako ng mga products na 7% ang markup. So, usually, every day, inaano ko, nagtitake ako ng mga around 2,000 worth ng products. So, mga nasa 6 or 7 products yan na single lang. Hindi ako kumukuha ng mga bulk orders. Kasi, wala naman siyang bearing sa processing rate. Mas okay kapag mga single products lang ang ating tinitake para mas makatulong siyang tumaas ang ating processing rate. So, ngayon, so far, meron akong 59.51% na processing rate. So, pasok siya. Pasado pa naman tayo.
Kaya hindi na muna ako nagtitake ng order kasi kaninang umaga nagtake na ako ng mga 5 orders yun na single lang. So, ayan na nga guys. So, yun yung aking strategies and tips para sa inyo para mas mabilis ang paglaki ng ating kita. So, by the way guys, ang akin pa lang na ano na dito na puhunan dito ay nasa 120 plus. 128 yata. Pero may remaining pa ako na balance dito kasi ipinang-take ko to ng orders every day. So, yung 3,727 ko ay for 2 days na yan siya kasi everyday ang budget ko ay 2,000. So, dito makikita nyo guys, yung freezing money ko ay nasa 135,832.48 siya. Yan yung mga hindi pa bumabalik sa account ko na pera. So, isa pa lang yung bumalik, isang order pa lang yung bumalik sa account ko. Pero everyday na yan kasi everyday ako nagtitake ng orders since nag-start ako dito kay Sitaw. Sana guys ay may napulot kayo na tips at sana ay magamit nyo din sa inyong Sitaw account para sabay-sabay tayong mag-succeed dito kay Sitaw. At thank you so much pala guys sa inyong panonood. At sa mga interesado po palang maging seller ni Sitaw, ay inilagay ko po dito yung aking referral code. Pwede nyo po siyang gamitin kapag nag-register kayo. But I suggest po na mas okay kung mag-research muna kayo regarding sa company para sure kayo sa inyong papasukin kasi alam ko yung iba ay parang hindi pa ganun ka ready kasi baka isipin nila ay scam ang company na to. At kagaya ng lagi kong pinapaalala, please do your own research para wala po tayong pagsisihan sa huli. Yun lang po. At sa next video ko naman guys ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-withdraw ng ating pera sa wallet balance. So stay tuned lang guys and maraming salamat ulit sa inyong panunood. Bye!